Amen. Pinagpala mo ba kayo ng Diyos? Sa pangako pa lang pinagpala na tayo. Mas lalo po tayong pagpapalain ng Diyos sa ating pong paghandog, sa ating pagbibigay sa oras na ito. So, magpagbukas po ko sa inyo sa aklat ng Deuteronomy chapter 8, verse 17 to 18. Church, nang sabi ng salita ng Diyos, kaya huwag na huwag ninyong iisipin na ang kayamanan ninyo'y bunga ng sariling lakas at kakayanan. 18. Subalit alalahanin ninyong ang Panginoong Diyos ang nagbibigay sa inyo ng lakas upang yumaman kayo. Ginagawa niya ito bilang pagtupad sa kanyang pangako sa inyong mga ninong. Palakpakan nga po natin ng salita ng Diyos na church. No, doon sa promise, amen, sa buhay po ni Tatay Boy, alam, napakabuti ng Lord. Dahil lahat ng bagay ay magmumula at nagmumula talaga sa ating Diyos na buhay. At sa oras na to, syempre, sinasabi ng salita ng Diyos na huwag daw po natin iisipin na kung bakit may mga mayayaman, maraming pera, may maraming ari-arian, malakas, masipag, amen, ay dahil po yun sa sarili nating kakayanan. Kundi ang sabi po ng salita ng Diyos, alalahanin. So, ibig sabihin, sa lahat ng kayamanang meron tayo, pera, no, na natatanggap natin sa buong isang linggo, ay, may mga bago po ba? Alam mo, sa mga bago po pala, amen, ang Jesus May Life po pala ay naniniwala po sa paghandog. Kasi mga mamaya, ano ba yan? Meron po kasing nangyari naganap sa aming church na dumalo. Bakit may pagbibigay pa? Bakit kailangan pang magbigay? Hello? Amen? Ang aming pong church, ang Jesus May Life family po, ay naniniwala po talaga sa paghandog. At ito po yung naunawaan namin na ito ang pinakasusi. Pinakasusi. Pag sinabing pinakasusi, ito lang talagang solusyon para tayo pagyamani, para tayo pagpalain, para i-provide, ibigay ng Diyos ang lahat nating pangangailangan at kailangan sa buhay na ito. Amen. Amen? Pero kung hindi nyo po naunawaan ng paghandog, huwag nyo po unawain muna. Kasi darating din naman ang panahon na maunawain nyo po na ang pagbibigay ay ito yung susi ng pagpapala ng Panginoon. Marami na po na yumaman, umasenso, pinagpala, pinalaya ng Diyos dahil sa paghahandog sa Panginoon. Kasi nga, di ba, makita natin in reality sa labas. Di ba, alam natin yung kasabihan na lalong yumayaman, lalong pinagpapala yung mga tao, Mapagbigay. mapagbigay. Paano kung sa Diyos natin gagawin niya, mas lalo tayong pagpapalain at payayamanin ng Diyos na buhay. Amen? Na sinabi ng salita ng alalahanin, ibig sabihin may part si Lord. Yan sa mga kayamanang hawak mo. Hindi yan lahat sa'yo. Kasi kung hindi ka bibigyan ng lakas ng Diyos, makakapagtrabaho ka ba? Makakagalaw ka ba? Kung hindi ka nabibigyan ng hininga. Amen? Di ba, alam nyo, church, hindi naman talaga kailangan ni Lord ng ating mga pera. Hindi kailangan ni Lord mayaman ng Diyos. Amen? Ang nais at ibig ng Diyos, yung puso mong tapat. Amen. Na sa kabila ng kahirapan, magbibigay ka pa rin. Amen. Magkakaloob ka pa rin. Amen? Marami na po nagpatotoo. Amen? Sa church na ito, nung sila po ay yung pinaka-last money na nila, ibinigay nila sa Diyos. Kasi para sa Diyos yun. Para sa Diyos naman po talaga yun, di ba? Amen? Yung 10% ating kinita para sa Diyos yan. Yung 90% ating yun. Di ba kung titignan mo, mas malaki sa'yo kaysa sa Diyos. Kaya nga minsan yung mga bata sabi, attorney, pag nagkaroon ako ng 10, magkano kay Lord? Doon, 5 pesos ba? Wow, 5 pesos kay Lord. 10 natanggap nila, 5 kay Lord. Hindi. Pwedeng 5. Pero pinaka-ano talaga sa 10 pesos? Piso. Piso kay Lord. Tingnan niyo mga bata, piso lang kay Lord sa 10. Oh. Baka maunahan po kayo magbigay, magandang ng mga bata. Amen. Sa ating pong mga buhay. Amen. Sa oras na to, church, at babasahin yung nabasa po ni Nasa, Kawikaan chapter 11, verse 24, na yun din po ay
Solomon na sabi po doon, ang mapagbigay. Hello, ang sabi po ng Kawikaan 11:24, ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman. Ngunit naghihirap ang tikong ng mga kamay. Kaya nga minsan, no, pag hindi tayo mabuti, hindi tayo mapagbigay, lalo sa Diyos, pangalawa sa ating kapwa, tingnan nyo ang buhay. Napakahirap. Hindi dumadali yung mga pagpapala na dapat sana sa atin. Amen? Hindi lang po nandiyan ang tithes and offering, nandiyan rin po ang salo-salo, ang mission, at ang love gift. Yung love gift po, church, alam naman po natin ang buhay ng ating mahal na pastor ay sinuko niya po ng kanya pong kabuhayan, kanya pong, alam yun, kanyang clinic para po makapaglingkod at para madala tayo sa Lord pagpunta sa langit. Kasi kung walang magsasakripisyo, kagaya ni Jesus Christ, walang maliligtas. Kaya bless din po natin ang ating mahal na pastor dahil yan din po sinabi kay Abraham na kung sino magpapala sa iyo ay pagpapalain ko rin. Amen. Kaya sa to, tayo po natin tumayo buong puso ha. Huwag po walang pag-aalinlangan po ang pag-atog sa Diyos. Church, maniwala kayo, ibabalik ng Lord yan, siksik, liglig, at umahaw. Doon ka magbigay sa pinakagilid. No? Church, maniwala lang po kayo sa Panginoon dahil buhay na buhay po ang pagbibigay po sa buhay ko. Maniwala kayo. Mga bata pa lang po, pinapalaki ko na po na nagbibigay sa Panginoon para, alam mo yun, i-bless. Hindi sila yung unang i-bless eh. I-bless yung kanilang mga magulang. Kasi hindi mo sila nagtatrabaho, di ba? Ma-amaze nga sila eh. No, nakakatuwa yung mga bata, ma-amaze sila. Darlene, nagbigay kami ng pie. Pagkalabas ko, binigyan ako ng ninong ko 50. Diba? Amaze na amaze sila sa paghandog. Kasi binubuhay po natin sila na ito ang susi. Amen? Ito ang susi para tayo pagpalanan. Kasi mamamama pa si Lord para i-provide yung pangailangan natin dito sa church. Hello? Kaya ka binibless ng Lord, binibigyan ng trabaho ng negosyo para yan ang magbigay karangalan pabalik sa Panginoon. Para lalong i-bless ng Lord. I-bless ng Lord yung iyong negosyo. Amen? Sige, extend po natin ating kamay. At ayan po natin na paramihin ng Diyos ang mga salapin dito. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus, ang banal, sa ngalan ni Jesus, sa balikan natin puri, pinapasalamatan Ama. Salamat po sa mga salapin ito na patuloy ng ibinigay. Panginoon, patuloy ibinigay na ang mga kapatid, Ama, kung paano nagpapahayag ka, Panginoon, sa mga nagtatapat, Panginoon, pinaparanas mong kapangyarihan, Panginoon, tuloy ang kahulugan ng paghandog sa iyo, Lord. Ganun din po sa bawat isa na nag-try, na nagbigay, Panginoon, Lord. Sa mga hindi nakapagbigay, patuloy niyo po silang i-bless na maunawaan po nila na ang susi ng pagpapala ay Panginoon paghandog, Panginoon sa iyo, Jesus. Salamat, i-multiply niyo po ito, Panginoon. Magamit po ito ng maayos, Panginoon, sa iyong panambahan, Panginoon. Salamat po. In Jesus' name, amen at amen.